Pero like I said mga robot, may duality ang babae. Isang moral and isang desire. Pag ang babae, pinili niya na mag-asawa ng 35 dahil sa may career siya, maganda ang career niya, bitter siya sa mga lalaki, o naniniwala siya na maraming lalaki na pwedeng magbigay sa kanya ng relationship. Pag ganyan o hindi niya binago ang kanyang mindset about that, then sinasabotahin niya ang kanyang future relationship. What's up mga ropa? Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, wala nang intro. Ay, meron nag-intro pala tayo. Pero may pakinggan nyo to. Nakakaloka yan si Apple David. Kilala niyo yun, yung corset reporter. Alam niyo dati idol ko yan eh. As in kasi magkaidarang kami niyan. Pangarap ko nun, fantasy ko nun dati na maging courtside reporter, no? Tapos sabi ko, ang ganda-ganda niya. Kasi parang tali-talino, no? Tapos ngayon, ang jowa, 17 years old. Or kaka-18. Tapos si ate mo, 34 years old na. Tapos, nag-post pa siya, daddy's home daw. Daddy's home. Kung nanganak ka ng ano ka, nung pagkadalaga mo, 16 ka, hindi ako marunong mag-math. Anak mo na yan, No? Nakakaloka. Sige, sabihin natin na, okay, nagka-inlaban kayo. Si ate mo, hindi niya pa rin mag-gets yung word na groomer. Sabi niya, bakit daw ba? Pag 18 years old daw ba? Hindi na daw pwedeng ma-inlove yung lalaki. Hindi na daw pwedeng mag-jowa. Hindi mo gets. Hala, si ate, tapos proud pa siya. Oh my God, alam mo, pinagkatakahan ko dito. Anong pinag-uusapan nyo? Ano yung common na interest? 'Di ba? Bukod sa sports. Sige. Pero ano pinag-uusapan? Oh my God. Parang ako ngayon, 'di ba, 32 na ako. Hindi ko kaya mag-jowa ng kahit na 30. Pero, hindi naman ako, sobrang, alam mo yon, perfecto dito dahil yung baby daddy ko, 5 years younger sa akin. Okay, pero legal na yun, hindi naman ganun yung nagkakilala kami, yung taon ako, 24, diba? So, okay, 19 siya, ang kadiri ka, Okay, alam mo yun, pero di ba hindi naman ganun ka-intense na ang lala nito. Pero mali din ako, kaya hindi tayo magmamagaling dyan. Kaya sabi ko, kung na-inlove siya, okay, go. Pero talagang siya pa yung galit sa mga nambabash daw sa kanya, keme-keme. Alam mo na nga mali, pinagmamalaki mo pa, no? Tapos pa-post pa, hindi ko kinaya, ang cringe. Tapos may pa-post pa sila na holding hands sila. Tapos si ate mo, oh my God, hindi ko talaga gets. Ano ba, Ang dami-dami mo mga nakikilala dyan ng mga, PBA players. Kahit nga NBA players, kaya mong makuha, ate. Ano nangyari sa'yo? Ano ba nakaka-disappoint? Ano ba yan? Okay mga ropa. So, yun nga, napag-usapan natin to about kay Apple David. Pasadahan lang natin ng konti para at least madagdagan lang natin ng konting information pa sa mga binitawan natin. Pero I think solid na rin yung natin dito, nabigay natin dito sa kay Apple David, di ba? Na-live ba natin to Anyway, yun nga, pag ang babae umidad na at especially nasa 34 na siya, she's turning 34, tama? So pag ganun, of course, they really want certainty na. Though, they still a woman na nanggagaling sa emotions nila. Ito yung nakakakuha sila ng uncertain dahil humatol sila sa bata. Gets? Ano ibig ko sabihin na certainty and uncertainty? Okay. So since nasa 30 plus na siya, she wants someone na makikita niya na kahit papano, nakikita niya yung nangyayari or nakokontrol niya yung nangyayari. Because yung pinatulan niya is bata. Kaya nga sinasabi ng iba, di ba, grooming. Pag lalaki ang gumawa nun, sinishame nila yun. Bakit tayo dumidiskarte ng mga batang babae? Di ba tayo nahihiya nun? Pido daw yun. Puta, talaga ba? Ano tawag mo rito? Di ba? Pag sa lalaki, sinishame nila, pero pag sa babae, okay lang. Ginagamit nila yung salitang love. What the? Anyway, hindi pa rin naman siname ng mga karamihan lalaki yon. Yung decision ni ni Apple David. Marami nagsishame sa ginawa niya, kapwa niya mga babae. Especially those single women. Yung mga mapait ang nakaraan, mapait ang love life, at single women. Kasi kung masaya ka sa love life mo, babae ka, lalaki ka, wala kang pakialam. Kasi naiintindihan mo na, if it's love, di ba? Wala sa age yan. Pero syempre, meron tayong sinusundang edad para masabi natin na ang isang tao kaya na mag-decide. Kaya nga bullshit sa mga kababaihan yung sinasabi nila na hindi pa develop yung frontal lobe nila. Di ba? Another excuses na naman yun
As if naman di mo kaya mag-desisyon pag 18 ka na, 19 ka na, 20 ka na. 'Di ba? Alam mo na. Pero syempre, mas well-developed nga lang pag 25 ka na. Anyway, balik tayo. Certainty, uncertainty. Certainty na, like I said, gusto niya, nakikita niya na or may control na siya doon sa nangyayari sa kanya. Hindi kagaya before. Kasi before, more on uncertainty yung gusto niya, ups and downs of emotions, yung wala siyang control. Yung hindi niya alam kung saan siya ilalagay ng lalaki pagdating sa relationship. Kaya attracted sila sa bad boys, di ba? Yung lalaki na hindi sila binibigyan ng relationship, hindi sila gano'ng binibigyan ng oras, di ba? Kaya ngayon ako natatangan ako sa mga nagbibigay ng relationship agad-agad, nag-aas ng exclusivity. Hindi nyo alam yung worth nyo as a fucking man. Or hindi nyo alam talaga kung paano mag-attract ng babae. Kaya nga ingat-ingat kayo sa mga pinakikinggan nyo. Kasi kung magbigay lang ng relationship, asking for exclusivity, be consistent, at be clear with your intention, napakadali lahat ng iyon, mga ropa. Ang daling gawin nun, umamin ka lang. But the problem is, anong magiging outcome? 'Di ba? Hindi ka sure eh. Kung ano siya eh, kung ma-attract siya sa'yo eh. Kaya nga, ano man ang meron ka ngayon, it doesn't mean it can guaranteed na mag-i-stay siya sa'yo. Gets? Or makakapul ka ng babae. Hindi ganun, mga ropa. Dahil ang babae, nanggagaling sa feelings niya. She's fucking only loyal sa feelings niya. Kung ano man yung nafe-feel niya ngayon, yun yung pwedeng hindi niya makita sa mga ibang lalaki. That's why most of women stay sa isang lalaki na kahit na toxic yung relationship. Kasi ang nakukuha niya doon, yung emotional connection o yung emotional intimacy. Away-away, tas pag nagbate, ang sarap sa pakaramdam, di ba? Bembangan, ibanggaan pala. Anyway, so yun nga, andun pa rin yung uncertainty. Pero this time, mas may control na siya sa relationship. Mas may leverage na siya. Gets? Ibig ko sabihin, yung 18 years old, nakikita niya na pwedeng hindi niya alam kung saan papunta yung relationship na yun. Pero, tinuloy niya pa rin. Why? Kasi may control siya. Pwedeng siya yung nagde-decide pagdating sa relationship nila. Gets? Andun yung thrill. Andun yung ups and downs of emotions. Andun pa rin. However, this time, may certainty because she's the one na may edad. Or siya yung pwedeng may wisdom na kung ano yung gagawin niya sa relationship. Compare as last time na siya lang yung nagpa-follow at ini-enjoy niya lang. Gets? Sa tingin nyo, mga ropa, nakikita nyo na ba yung magiging future nila? Ako hindi ko ma-figure out or hindi ko mawari kung ano yung pwedeng mangyari sa future nila. Pero napag-usapan na natin to last time. The guy is 18 and she's 34. So pag nag-25 yung lalaki plus 7 years, 40 na si girl. Pwedeng iba na yung dynamic ng relationship. So pwedeng maging iba na yung galaw ng lalaki at siya magiging 40 na. Pwedeng mabawasan na yung kanyang sexual market value. Pwedeng masabi natin dito na talaga mababa na ang kanyang sexual market value. But don't get me wrong. As long as she's still look young, wala nang problema. However, may biology tayong tinitingnan. At yun ang naka-hardwired sa atin. Men are attracted with younger women. Only few men will settle sa mga babae na may edad. And that's the cold hard truth. Na pag ang babae, pinili niya na mag-asawa ng 35 dahil sa may career siya, maganda ang career niya, bitter siya sa mga lalaki, o naniniwala siya na maraming lalaki na pwedeng magbigay sa kanya ng relationship. Pag ganyan o hindi niya binago ang kanyang mindset about that, then sinasabotahin niya ang kanyang future relationship. Why? Kasi ang lalaki tumitingin hindi lang sa ganda ng babae, kundi yung kakayahan na magpamilya or magbuo or bumuo ng pamilya. Ganyan tayo mga lalaki. Hindi tayo basta-basta papatol sa babae or magbibigay ng relationship. Kung ikaw ay successful na lalaki, hindi tayo basta-basta papatol sa babae na ganda lamang ang kayang ibigay. Laging dapat, bukod sa ganda niya, meron pa siyang kayang ipagmalaki sa atin. Gets? Pwede ba siya maging mabuting ina na magiging anak natin? Nararapat ba siya na maging ina na magiging anak natin? Di ba? Yun lagi yung titignan. Kasi kung ang babae, hindi nyo nakikitaan na magiging mabuting ina, then wag nyo na ituloy ropa. Dito yung masasabi natin nagsasayang ka ng oras. Gets? Mas magsasayang ka ng oras dito kesa yung marami ka maging failure sa babae. Same thing sa pag-ask ng exclusivity. Nagsasayang ka ng oras. Gets? Kasi gusto mo madalian. Kasi insecure ka. Kasi naniniwala ka na dapat pag dinate mo siya, dapat doon na papunta sa relationship. Then, kung ganun ka mag-isip,
hindi ka mananalo sa buhay, Ropa. Kasi takot ka. Takot ka masaktan, takot ka maisahan, hindi ka marunong tumaya. Wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo alam yung worth mo as a fucking man. That's why you want or you ask exclusivity sa babae. So balik tayo. Certainty, uncertainty. Usually tayo mga lalaki gusto natin ng certainty. Gusto natin may control tayo. Pero ngayon, yung babae may edad na, that's why she wants certainty. Gusto niya na may control siya. Pagod na siya sa mga relasyon na hindi niya alam kung saan papunta. Pero ito, for sure, alam niya pa rin na hindi niya alam kung saan papunta tong relationship na to. Kaya nakapagbigay pa rin ng kahit papaano certainty. Pero dahil siya nga ay nasa wastong edad or may leverage pagdating sa relationship, kasi imposible naman na yung lalaki magdadala ng relationship. He's only 18, Ropa. Do you expect na yung mga ganong edad kaya na magdala ng relationship? I don't fucking think so. Pero kinaganda dito sa lalaking to, I think maaga siya pwedeng mag-mature pagdating sa relationship or pagdating sa babae. Gets? Yung ginamito natin sa last live natin na ang inyong lingkod maaga na expose sa mga ganyan. Diba? At early age, doon natin nakita kung paano yung mga nature ng mga kababaihan. Kung paano sila mag-away, paano sila maging magkaibigan pag magkaharap, kung paano sila magsiraan. Kagwento ko yan next time. So, hayaan natin sila. Di ba? Let them be happy sa decision nilang dalawa. Huwag na natin sila i-judge kasi wala rin naman mangyayari. Sayang lang yung frustration nyo sa kanila. At sa mga babae dyan na naiinggit, eto na, sa mga babae na may fantasy na magkaroon ng batang boyfriend, yung mga trentahin dyan or mga tsahin na natin dyan na nangangarap din na magkaroon ng boyfriend na bata, eto na yun. Pwedeng eto na hinihintay nyo magpalakas ng loob nyo na isa na talagang nag-take ng risk, pati karir niya, di ba? Tinaya niya. So kayo, mga ladies na nasa trentahin or mga tita na, baka eto na yung hinihintay nyo. Pero like I said, mga robot, may duality ang babae. Isang moral and isang desire. So this time, yung babae na 33 years old, mas pinili niya ang kanyang desire kumpara sa moral. Alam niya may mali dito sa decision niya na to. Pero she doesn't care. Di ba? Mas matimbang ang kanyang emotions pagdating sa ganitong bagay. Okay? Anyway, so nantay kami natin dito mga ropa. Wala tayong pakialam sa kanila. Focus on yourself. Gets? So yun lang mga ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking serious mga ropa.